So ayun, dito na tayo sa Bohol. Siyempre, para ma-experience natin. Para syempre. masaya. Anong gagawin? Motor! Ang Bohol ay isa sa maganda at tahimik na probinsya sa Visayas na kilala sa chocolate hills at mga tarsier. May kita mo rin dito ang magagandang falls, mayaman na kultura at kasaysayan. Isa ito sa lugar na sulit bisitahin sa Pilipinas. Pero bago yan, samahan niyo muna kami patungo sa Bohol. Bakit tinawag na tubigon ng tubigon ng Bohol? Aalamin natin dito. Yung punchline. So hi guys, we're here in Pierre. Dito sa pier nila mayroon tayong dinaan ng immigration. Tatanungin ka kung gagailan ka doon, anong gagawin mo doon. Ready na tayo guys! Oh, let's go! So ayun guys, andito na tayo sa Bohol. Meron dito tarsier, chocolate hills, meron dito mga historical churches. But it's not the destination lang, kundi yung mga tao dito. Dahil lahat ng mga tao dito ay may mabubuting puso. Tingnan mo yung mga likod ng tricycle, minsan may mga nakalagay dyan na mga Bible verses. Dito talaga nagsimula yun. Yung Bible verses. Hindi, I mean, nilalagay nila yun sa likod for them to realize yung pagiging mabuti. Dito, maka-Diyos yung mga tao, matulungin, masisipag. Yung tatlo na yan ang angking katangian ng mga mamamayan dito sa Bohol. Kompleto yung team natin no? May baliw, may mongoloid, may bading. May adig. May adig. Tight na ulo ko pre, puta parang umiikot. Tingnan ko nga, malakas pa yung tubok. Yun yung tunog. Okay na ako. Pero kahit na gano'n na mas pinili ko pa rin na magkape. Liliputin natin yung, hindi naman buong Bohol, pero yung mga kaya natin puntahan gamit yung motor. Kasi mas may enjoy natin yun kesa magbantay or magsasakyan, diba? Tama? Yeah. Let's go. Ano ang binibigay ng doktor sa ibong may sakit? Ano? Edit treatment. So ayun guys, andito na tayo sa rerentahan natin ng motor para malibot tong konting Bohol. Konting Bohol. May tayo magmumotor. Para malibot natin yung mga dapat malibot. So ito na yung mga motor na gagamitin natin. 4 na click. Sir, anong pangalan ng rentahan na to sa'yo? Tubigon Bohol Motorcycle for Rent. So kung pupunta kayo ng Bohol tapos gusto nyo magmotor dito kayo sa Tubigon Motorcycle for Rent. Check, kuya, anong pangalan mo kuya? Ricky, hindi nyo kami makontak sa WhatsApp at Facebook. Malapit lang ito, pagbaba mo lang sa may Port Tubigon Port, tapos lakad lang, then kanan. Nakita nyo yung 7-Eleven. Pwede yung kahit dalawa lang yung iwan nyo na ID. Mga vlogger, yes sir? Hindi kuya, content lang po. Mga vlogger. Bali, iwan namin lahat kuya, lisensya namin. Dalawa lang. Hindi, present nyo na yung lisensya nyo. Tapos iwan nyo dalawang valid ID. Dalawang valid ID. Pag hindi umulan. Pangas sir, pangas ba? Oo, pangas sir. Para kapag umulan, ba tayo? Swerte nyo naman, hindi lang Mainit nga yun. Ay, ang ganda! Maraming namatay dyan. Maganda kasi maraming namatay. Pero kasi may isang tao kaming kasama. Matagal mamatay. Hindi kayo kukunin. Okay na, no? Okay na. So syempre, para safe tayo, bago tayo malis, magbahangin muna tayo ng motor para walang hassle. Let's go! Let's go! Let's do it! Kung trip mo namang ma-experience ang kakaibang tawiran, subukan mo ang Sibilya Twin Hanging Bridge. Habang tumatawid ka, ramdam mo yung kaba at presko ng hangin mula sa ilog. Bonus na ang ganda ng view sa paligid, relaxing pero may konting thrill.
So ayun, habang binabaybay natin yung daan, nadaanan natin tong hanging bridge. Dito pala tayo sa Sibilia Twin Hanging Bridge. Actually nakakainggan nyo siya kasi kahoy siya. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya. Pag di ko kaya. Let's go. Dandan lang, Bal. Wait lang. Huwag akong lalaglag dito. Nauga ka mo, ma'am. Nakakatakot. Dandan lang. Yeah, ang ganda. Ang lakas magdumon. Nakakatakot. Let's go, tayo magpapatuloy ng vlog kasi si Kuya Ewan ay takot sa height. Nakakahilo talaga siya. Pero tingin ko ang isang sekreto dito, huwag ka magpo-focus doon sa river. Dito ka lang sa dadaanan mo sa may kawayan para hindi ka matakot. Ayan na sila, oh. Ano to? Mga duwag, yeah. Aray mo, tira mo sila mo, may hangover pa yan. Pero kalmado lang. Dahil na gulo, pre. Parang umiikot. Kung gusto mo makita ang isa sa pinakamaliit at pinaka-cute na hayop sa mundo, tara, samahan nyo kami sa Tarsier Sanctuary sa Bohol. Dito, makikita mo ang mga tarsier na tahimik lang sa mga sanga habang natutulog o nakatitig sa'yo. Chill lang ang vibe ng lugar, perfect para sa nature lovers. So, nandito na tayo sa loob. Dito sa loob, kailangan pag nandito tayo sa loob, tahimik ka lang kasi baka ma-stress mo yung mga tarsier. And also, bawal dito mag-picture. Actually, pwede naman mag-video, pwede mag-picture. Pero wag yung may flash or anything na masisilaw sila kasi ang gagawin ng mga tarsier is pag na-stress sila, inuumpog nila yung ulo nila sa puno. Papatay nila yung sarili nila kasi sa sobrang stress. Ma'am, ang tarsier ba is monkey species? Yes po, family sila naman. Family naman. So sila yung pinakamaliit na monkey. Yes po, parang ikatatlo na. Katatlo? Yes po, my first and then second. Meron pa, mas maliit. Alam mo ba, ang tarsier ay kabilang sa pamilya ng mga unggoy at ito ang pangalawa sa pinakamaliit sa buong mundo. Nauna sa kanya ang pygmy marmoset habang ang silvery marmoset naman ang pangatlo. Actually, dito pala sa exit ng gubat or ng papuntang tarsier, saktong-sakto bago ka lumabas, meron na tong souvenir shop. So, hindi ka na mamamroblema na maghahanap ka ng souvenir. Tignan natin kung ano yung mga meron sila. Let's go! Nakasalikod mo. Silip ka. Wow, ang laki ng tarsier. Ang laki ng tarsier. Okay. So, andito na tayo sa man-made forest dito sa Bohol. Itong man-made forest na to, based sa research, itinayo itong man-made forest na to noong 1950s to 1960s. Nung time na yon is nagkakaubusan na ng puno. Merong kaingin na tinatawag. Kaya, pamahalaan nila dito is nagkandak siya na magtanim para ma-preserve yung mga puno. Ang mga sasakyan dito dahan-dahan pag dumadaan. Gawa nga ng alam na nila na may mga nagpipicture sa daan and ina-allowed siya dito sa Bohol. Kung hanap mo naman ay tahimik at preskong lugar sa Bohol, suwak sa'yo ang Danicop Tikugan Spring. Malinaw at malamig ang tubig, perfect pang swimming o chill with friends. Nature vibe talaga, walang arte, puro relax lang. Danicop. So, andito na kami sa Danicop Falls. Mga ilang steps kaya ito bababa? 167. Ang taas pala nito. Bababa ka, ingat ka lang kasi medyo madulas. Itong kasama ko sa sobrang safety niya. Naka-helmet siya habang naka-safety shoes. Solid yan, safety shoes with helmet para medyo safe ka. Finish na, finish. Pinapakam pa ako. Ayun, lindahan po.
Tindahan? Hindi, wifi. Gagi may wifi. Ang tindi. Sobrang solid na ito. Ito yung sinasabi mong Ito yung mga hidden gems. hidden gems na Nire-request na ating solid na itong lugar na to, sir, no? Grabe, napakasolid. Hindi lahat napupunta itong lugar na to. Hindi rin lahat nakaka-experience ng ganito. Sobrang solid. Legit, pag nakakapunta tayo sa mga ganitong place, parang nakakawala siya ng pagod, nakaka-relax. Ito yung sinasabi nila na okay nang gumastos ka ng pera. Yung hindi kasi napapalitan yung experience. Gumastos ka ng pera kasi yung pera na ibabalik yun. Pero yung experience, di ba? Ibihira mo ma-experience yung ganitong lugar sa Ganitong payapa. Ang payapa. Ang fresh pa, di ba? Yung may tubig. Yung maagos. Maagos na sa dulo, di ba? So, punta tayo dun sa tutuluyan na natin kasi medyo hapon na kasi tayo pumunta dito. So ayun guys, nandito na tayo sa transient na tutuluyan natin. Yung sa ulid ng ng transient na to, nakikita nyo yung mga kama namin nakalutang. Sobrang solid na ito. Wala talaga akong masabi pag si Sir Jen yung nag-aasikaso. Salamat sa pag-aasikaso ng ating trip. So yun guys, good morning. Patulog na tayo kagabi. Sobrang wasa kagabi kasi madilim na dito kaya hindi tayo na nakapag-video na. Silipin natin yung hostel na to. Sobrang ganda na ito. So kung mag-i-staycation kayo dito sa Bohol, solid to. Nung nagbubuk kami dito, hindi ko in-expect na ganito pala yung itsura niya. Akala ko kubo-kubo lang. Pero pagdating namin, nagulat ako na ganito pala yung itsura niya. So kung mag-i-stay kayo na malapit dito sa Chocolate Hills, yung viewpoint dito na malapit sa Chocolate Hills, solid. Tapos from here, 10 minutes lang siya papunta dun. Paalis na tayo papunta sa Bohol. Kikitain natin dito. Pakain si Kuya Chris. Chicha worm. Yung worm na ito ay natatagpuan sa Hanging Bridge. dito sa Hanging Bridge. Uy! Uy! Ikaw din dyan. Worm. Spicy. Chicharon na chicharon yung lasa niya. Tama si Kuya Mac. There's a worm here. Sabi nila, masarap daw to. So titikman natin kung anong lasa na. Alam. Bago tayo pumunta dun sa next location natin, kakain muna tayo para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Food trip. Solid tong karindere na to kasi red rice. Yan. Chocolate rice ka mo yan. Chocolate rice ako. The good thing is, yung breakfast area na kinakainan namin ngayon, beside lang dun sa entrance area or kung saan magbabayad ka ng entrance papunta ng Chocolate Hills. So ayun, papunta tayo sa Chocolate Hills. Pero bago tayo makyat doon, magbabayad muna tayo ng ticket. At ang kagandahan nito, pag bayad mo ng ticket, meron na silang shuttle gagawin. Alright. May parking dito na sobrang laki, tapos pag bayad mo ng ticket, mayroong shuttle paakyat. So let's go! Andito na kami sa viewpoint, paakyat na. So lumipad ang aming team.
Paakyat na tayo doon sa pinakatuktok para matanaw natin yung Chocolate Hills. Medyo may hiking lang siya pero okay na din kasi hagdan naman to. Hindi ka mahihirapan umakyat. Hindi na lang kaya nasa taas na tayo. I-check, inihingal, guys. Ang kinaganda dito kapag paakyat ka, may stopover dito eh. Diba sa haba ng hagdan na yan, may stopover bago ka makarating sa tuktok. No? Dati itong nasa ilalim ng tubig. Kaya kung mapapansin nyo, may mga coral something na parang naiwan. Nakalubog pala to dati sa tubig. So nung nagkaroon ng tectonic, parang paggalaw ng lupa, nag-angatan yan. So dati itong dagat. Okay? Nasa ilalim to ng karagatan. Ang ganda, solid oh. Success ang kuya Worth it yung pag-akyat natin ng mahabang hagdan. Pag pupunta ka ng Bohol, dapat puntahan mo yung Chocolate Hills. Kapag sinabi mo kasing Bohol, ayun agad ang una mong maiisip yung Chocolate Hills. So, bali, pag pupunta kayo dapat ng Bohol, dapat hindi nyo talaga ma-miss na pumunta dito sa Chocolate Hills. Isang video. Ano yung drone? At eto pa, kung trip mo naman mag-relax sa gitna ng nature, swak sa'yo ang Kamugaw Falls sa Balilihan. Medyo tago siya, pero sulit ang effort. Malamig ang tubig, presko ang hangin, at tahimik ang paligid. Perfect spot siya para mag-unwind at magpahinga mula sa city life. So ayun, pupuntahan na natin yung falls. Ito na yung last stop natin dito. Ate, 10 minutes na tayo naglalakad, 2 minutes na lang, no? Nitong lakarin, worth it to pagdating doon. Sigurado to So feeling ko malapit na tayo kasi naririnig na natin yung agos ng tubig. I think mga 8 minutes na yung nakakalipas. Hindi ako nadulas. Wala nakakita. Sobrang ganda, sobrang worth it po. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang falls. Sobrang ganda. Let's go, let's go. Let's go! Tatanong kami! Solid, gagawin ganda. Sobrang ganda, sobrang worth it. Yung tubig na to, almost 60 feet daw ito, sabi ng mga lokal dito. Nakakatakot kapag hindi ka marunong lumangoy. Payo ko lang to sa mga nagbabalak o gusto mag-travel. Gumala ka. Okay lang naman gumala Okay lang mag-rides. Okay lang din mag-relax paminsan-minsan. Kung intindihin yung sinasabi ng iba, mababawasan yung pera mo pero madadagdagan yung mga alaalang may uuwi mo. Solid yun. Hanggang sa susunod na biyahe, sabay nating tuklasin at libutin ang mga tinatagong yaman ng Pilipinas.